binawi ng US government ang passport, ang passport ni Erwin Tulfo at kilala siya sa America. Well, I don't know kung kilala siya dito sa Amerika, no? Baka yung pamilya nilang nakakaalam nito at itinago nila itong baho na ito for since 1996. All right? Since 1991 actually. Kasi kung sa mga kapapasok lang, tandaan niyo po na binawi ng Department of State or na na booking, okay? Ni-revoke yung kanyang passport ni Erwin Tulfo. All right. Ni Erwin Tulfo or ni Erich Sylvester noong 2021 dahil napag-alaman nga na yung kanya palang passport, okay, ay punong-puno ng kasinungalingan. Ang kanyang identity ay ninakaw lamang, hindi nga natin alam kung meron bang nag-exist na Erich or Eric Sylvester. Erich, I think that's the right pronunciation. Kung may nag-exist ba na Eric Sylvester Tulfo. Kasi 'di ba mga kababayan, so talagang patuloy niyang ginagamit 'yon. Tuloy-tuloy niyang ginagamit simula nung na-acquire niya yung US passport na 'yon dahil nga 1991, since 1991 nagpanggap siya na siya si Erich Sylvester Tulfo. So from 1991 nung nag-apply siya ng US passport, ilang taon na 'yon? 91, 2001, 2091, 2000, 2011, 2021. Yun nga, 30 30 years. Right? Tama ba ang calculation ko? 2001, 2011, 2021. Yeah. 30-something years niyang talagang pinakinabangan yung fraudulent passport niya. Imagine mo, nagdadalawa ang birthday niya. Ang birthday niya ay December 30 dun sa Erich Sylvester at yung tunay pala niyang birthday is August 6. Alam mo yon? August 10 rather. August 10 at ipinanganak siya sa Leyte, mga kababayan. Ano ang inyong dito? Ang inyong tingin, ilang taon ba siya makukulong? Imagine mo, dalawa birthday, December 30, 1965, na ipinanganak daw siya sa Hawaii. Then August 10, 1963, sa Tacloban, Leyte siya pinanganak. Kaya naman nabukelya siya. Ngayon, mga kababayan, gusto niyo bang kilalanin natin si Erwin Tulfo? Okay? Kagabi, na-explain na natin to at tatalo na tayo dito sa mga violations ng inyong lolo. My God, Erwin. Ano na ang gagawin mo ngayon? Nabukelya ka na. Mamaya pag-usapan natin ang mga kasalanan ni Marcos Jr. na hindi siya gumawa ng due diligence, ang COMELEC, na dapat sana talagang ito ay maano na ito. Teka lang, may hinanap lang akong mga kaso na pinrepair ko. Alright, ayan, naka-ready na tayo. Mamaya basahin natin. Pero kilalanin muna natin siya. Bago natin pag-usapan yung mga violations na ginawa niya dito sa Amerika, sa bansang Amerika at sa bansang Pilipinas na actually pag pinagsama-sama mo yung punishment at iba-ibang mga kaso na pwedeng kaso sa kanya ng State Department, ng ICE, ng Social Security, later, yun nga, pag-usapan natin, aabot talaga ng 200 plus years ang kanyang parusa kapag siya ay na-convict or napatunayan na nagkasala, although yun nga na the fact na ni-revoke yung kanyang passport, ibig sabihin may basihan ang US government dahil nga nag-apply siya ng G2 visa, okay, noong 2021 at nilalagay niya sa kanyang application niya na hindi siya ipinanganak sa Hawaii, kundi ipinanganak siya sa Leyte, mga kababayan. So ito